parang 65 million peso worth ng mga Pakinggan nyo muna. na-recover or what about the ghost students? Po, yung sa Mamalaya vlog, hello po. Voucher, Ate ghost Kemal, students hello. nung nakaraang liderato ng DepEd. Ano na po ang mangyayari dun sa pondo na na-discover nyo at least na-recover? Alam nyo mga kababayan, no, napakagaling ni BBM. Kasi nalaman po ng taong bayan kung sino po yung mga pinapatamaan ni PBBM. Nasabi niya nga po, mahiya naman kayo. Alam naman natin na hindi mawawala yung mga SOP na yan. No? Oh, 'di ba mga kababayan, na kung saan napapalitan po ang mga politikong kurakot, mga kababayan. 'Di ba? Oh, alam na mga kababayan, napakabait nga ni PBBM kung iba-iba niyan. No, sasampahan pa ng kaso 'yan kung sino yung nalaman na mga kurap, no? Oh, na politiko. Ma'am Teresa, hello po. O, tingnan niyo po si Arnel Ignacio ng OWA. Oh, ano nangyari? 'Di ba? Inabayaan na lang. Biglang nawala agad. Oh, eto naman mga kababayan, dahil napakaraming natuklasan nito ni Secretary Angara na kung saan, biruin nyo 1.5 million na laptop, mga kababayan ko. Naku po, napakarami nito. Mga estudyante talagang, nako, kawawa. At hindi lang yun mga kababayan ko, di ba? 65 million na natuklasan mga kababayan ko na ghost student. Nako mga kababayan, eto, ipapanood ko na sa inyo mga kababayan, ano? Hindi na tayo makapag-antay mga kababayan. Ipanood na natin ito. Ha? Eto, pakinggan natin ito mga kababayan, ha? Bella, yan, nag-cover po sa atin yan. At finding nga po ng EDCOM, dito sila, director, mga resource persons namin, na dumarami na po yung days of learning loss dahil sa climate change. So, there are many instances where children are at home. So, itong nakaraang linggo, buong linggo, nasa bahay po ang ating mga anak. So, anong ginawa natin? Yung alternative delivery mechanisms ng ating educational system. May modules po tayo, may learning sheets. Ano kaya masasabi nito ng mga anti-BBM? No? Yung mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Ano kaya masasabi nito mga kababayan? Na kung saan grabe po ang lumalabas na katotohanan at hindi pa ito sumasagot sa kanyang patong-patong na kaso, mga kababayan. Take in mind, shout out. Di ba? Kasi kung isa kang malinis na politiko at lingkod bayan, no? Dapat sinasagot mo yung mga anomalyang inaano sa iyo, mga kababayan. Di ba? Para malaman natin, kasi kung tatakbo ka this 2028, paano natin masusuportahan kung ganito pala ang isang ano natin, naglilingkod sa bayan natin. Di ba mga kababayan? Oh, mga kababayan, eto nga po. Mismo si Secretary Angara na ang magsasalita patungkol nga po dito sa 65 billion na natuklasan, no? Sa ghost student, mga kababayan, na natuklasan 65 million. Hindi lang daw 65 million, no? Parang umaabot pa daw ito ng 100 million. Nako po mga kababayan ko, eto na mga kababayan ko, pakinggan na natin to. But in the end, I think we need to go further and provide books, actual books to our very professional, may trainings ang kanilang daycare workers. Pero dun sa mga liblib na lugar, sa Mindanao, sa Visayas, sa mga isla, sa mga bundok, wala silang daycare center doon. Kaya pumasok na po ang national government, bagamat ang nakalagay sa batas, mga local governments ang responsable dyan. Sabi ng Pangulo, hindi natin pwedeng antayin na magkaroon ng salapi ang ating mga poor municipalities. Pasukan na po natin at tulungan na po natin sila. Iangat na natin ang antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Okay, thank you po. Muli, Kesek Sani. Nung mga nakaraang buwan, na-discover po niyo yung worth na parang 65 million peso worth ng mga Pakinggan nyo muna. na-recover or what about the ghost students? Po, yung sa Mamalaya vlog, hello po. Voucher, Ate ghost Kemal, students hello. nung nakaraang liderato ng DepEd. Ano na po ang mangyayari dun sa pondo na na-discover niyo at least na-recover? Opo, nag-file na po ng mga kaso. Nako po! Hindi lang civil para Ito na yung sinasabi natin, no? Nag-file na ng mga kaso
Nako, eto na yon. Mga kababayan, ako po, mukhang patong-patong na nakaso ito, mga kababayan ko. Oh, sino kaya mananagot, mga kababayan, ha? Ang tanong, ha? Overfull yung bayad, pati kriminal, para maturuan na rin ng leksyon na yung sistema hindi dapat pinaglalaroan dahil mataas ang halaga ng pinag-uusapan dito. Hindi lang yung halaga ng pera, pero yung halaga na nawawala sa nakararapat na dapat tumanggap na voucher na ito. Ito ay kanilang future ng mga kabataan natin. At yung voucher system natin, halos 50 billion pesos na. At hindi lang sa mga public schools yan. Ito ay voucher system ay para sa ating pribadong eskwelahan. At dagdag ko na rin, nais ng ating Pangulo na hindi maiwan ang mga teachers dahil ang reklamo ng mga private schools, tumataas ang sweldo ng mga public school teacher, hindi sila nakakasabay na napapirate yung kanilang mga teachers. Kaya ang nais ng ating Pangulo, yung matagal nang hingil ng ating private schools, na itaas yung teacher subsidy na binibigay, na dati 18,000, gawin ng 24,000. Magiging totoo na yan sa darating na 2026 budget sa pamumuno at direksyon ng ating Pangulo. Mag-follow up po ako doon. Buti na discover niyo po agad ito. Kasi 65 million pesos ang nakataya dito. Hindi lang 65, parang mas malaki pa yata yung sector. Parang nasa 100 na yata eh. So talagang 100 daw. Continuous ang ating investigation dyan at paano palakasin yung sistema para wala nang makakadaya nito. Dahil hindi po maganda na itong mga programa na sa ating kabataan ay yun ay pinaglalaroan lang o hindi siniseryoso ng ibang institusyon. So thank God at kayo na pwesto bilang DepEd Secretary. Salamat Thank na you sa meron Pangulo. tayong Pangulo na nagpapahalaga sa edukasyon. Diyan kami, lahat po kami ay united dyan sa aming sentimento, Yusek Claire. Thank you po. Mga At kababayan. sa lahat na nagbigay, Mga kababayan ko po, ano po ang inyong masasabi patungkol nga po dito, no, sa binanggit ni Secretary Angara na kung saan itong 65 million at hindi lang daw 65 million, no, mukhang aabot ng 100 million daw di umano, mga kababayan, itong natuklasan na voucher at ghost student, mga kababayan. Nako, mga kababayan ko, eto na yung sinasabi natin na lumalabas na ang katotohanan. Take in mind, hindi kaya sa panahon pa ni Leonor, Briones yan, DepEd Duterte time. Nako, totoo ba yan, mga kababayan? Sino kaya ang mananagot dito? Nako, eto na yung pag-uusapan, malaking pag-uusapan na naman ito ng sambayan ng Pilipino. Ayun, mga kababayan, paano? Hanggang dito na lang ang aking live at magkita-kita po tayo.